na, no? Alright, so good evening po mga ka-DevOps at dito ngayon ay kasama natin si Neil at si Sir James, no? At si Sir James ay nasa ibang bansa. Kayo na lang magtanong kung saang lugar siya, no? Medyo malapit lang siya, no? So pareho tayo ng time, ano, Sir James? Hindi sir. Ano Oh, siya, sa na, ngayon 3 oras yung advance kami. yung advance sa amin. Okay, okay. Tapos pagdating ng April magiging 2. Okay, So dahil, kabalo siya yung tawag namin doon daylight saving. okay, oh, yan yung ano, yung ba yung ano na, sa Australia ka ngayon? Sir. Oo nga. Pero ba't mayroong Australia na ano, kasabay ng Pilipinas? Malaki kasi yan, ano? Malaki kasi sir, meron talagang part ng Australia na halos same ng Pilipinas. Hmm, pareho ng ano, ng time, ano? Ng oo. O kasi meron nga ako siyang friend, ah, sabi niya kasabay lang. Sabi ko, parang nalilito ako ha. Sabi ko, bakit kasabay lang? Eh, parang advance yata dyan. Sabi niya, medyo malaki nga daw yung Australia. No, si Neil naman, saan bansa ka, Sir Neil? Ay, dito lang po sa Pilipinas. Kalamba lang Actually, po. dito lang. Anong lugar yan? Oh, Yung location mo? Kalamba po. Ba, Kalamba. malapit Laguna. ka nga lang ano, sa akin, ano? Yes po. Oo, kasi ako yung Los Baños lang eh. So, pwede pala tayo mag-meet up, ano? Yung iba lang hindi makakasama kasi malayo sila. Nasa ibang bansa, no? So, iniisip ko din yan, magkaroon tayo ng meet up na personal. Tapos yung iba, ano na lang, sa recording na lang makikita, no? Sa recording na lang. Pero darating naman yung time, magkikita-kita din naman tayo in person pagka nagbabakasyon kayo dito sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. Umuwi ka ba ng Pilipinas, Sir James? Sir, nung huling uwi ko last August lang. Okay. Eh, Sayang, no? September. Saan ka nag-stay? Sa Tarlac at saka sa Manila, sir. Yung misis ko kasi taga Manila. Tapos ako naman Okay. taga Tarlac. So, yun, pabiyahe-biyahe. Saglit lang kayo? Mga ilang buwan? Isang buwan lang din. Naku, busy rin kayo noon, ano? Nako, hindi nga eh. Hindi ba? Maulan kasi nun, sir. Oo. Sabi ko, kaya makakatamad lumabas pag umuulan, paulan-ulan. Oo. Tsaka baha pa, no? Mm-hmm. Parang binabaha yata dyan sa Bulacan, eh, no? Parang gano'n, oo. May May mga time na parts. nagbiyahe kami, baha doon eh. Kaya nga, hindi nga maganda pagka, ano, malakas ang ulan, tapos stranded kayo dahil sa mataas yung baha, ano? Kaya nga, sir. Sa Australia na ulan din ba? Same lang din naman ang klima dito. May Ah, ulan, araw, tsaka wala nga lang kami sa lugar namin, wala kaming snow. Which is yun ang kaganda. okay. Basta para sa akin, ayoko kasi ng malamig. Oo Di nga. bali mainit. Hindi Mahirap, rin naman ganun kainit. mahirap maligo, ano? Oo. May Bu- winter kami, mga nagsisero din kami. Yun ang pinakamalamig namin. yung zero nyo. Pero hindi Oo. nagne-negative, ano? May mga lugar, -1, -2, ganun lang. Walang yelo. Wala. Oh. Minsan, nung nasa Sydney pa kami, ang yelo lang na mararanasan mo yung umaga pag yung kotse mo pag yung kotse mo nakapark sa daan, meron siyang thin layer ng yelo sa windshield. At least thin layer lang, no? Oo. Sa ibang bansa talagang makapal eh. Sa Amerika ang kapal ayan, ako dumadami tayo. Salamat naman. Ayan, so dumadami tayo, Sir James. Mukhang na-miss natin yung isa't isa na matagal tayong hindi nag-DevOps meeting eh. Last week sabi ko, ay walang web ngayon. Walang meeting, sabi ko. Okay, sabi ko, di abang-abang na lang muna. Ayun. Kasi nung nakaraan, kaming dalawa lang ni John Arbel yung nag-meeting. Yun nga, alam ko naman, busy nga tayo and talaga mostly yung sa atin ay working na, no? Ayan nga, si Neil,
bago nating kasama, no, siya ay working din. Si Mark din, I think, si Mark Jason. Mark, ikaw ay, ano, no, college, di ba? Nagwo-work ka na ba ngayon? Both sir, both. Work student ako sir. Wow, oo nga pala, no? Tapos, graduate ka na, di ba? Ano sir, sa August pa pero tapos na po yung Wow, curriculum. thesis mo, no? Oo, nakikita kita sa Facebook eh. Ano ka, nagdi-defense ka, di ba? Yes sir. Very good, very good. So, ayan, no? So, karamihan sa atin, nag-work na, and then, yung iba nag-aaral pa. So, yan mga nakaka-challenge na mga makita, marinig, no? Mapanood, no? At saka, ngayon, nag-work na kayo, pero gusto nyo pa rin mag-aral, yan yung mga talagang nakaka-inspire sa totoo lang, no? Ito si Nate, batang-bata pa to, pero kita mo naman, sumasali sa matatanda. 12 years old lang to si Nate. Kamusta, Nate? Kamusta papa mo? Nabibidyo okay ba ngayon? Hindi. Hindi ba? Kamusta yung schooling mo? Okay naman din po, pero medyo marami pong project. Ayos, kasi importante yan, nagigi-advance ka na sa learning. So, marami ka nang natututunan. And hindi ka na, may bagsak ka ba? Wala. Ano pa lang, mo, strand mo ngayon? Strand sa high school? STEM ka ba? STEM, hums, ano? Naku, wala na naman yung mic mo. Sira na naman yata. Ayan. Sige, Nate, naintindihan ko yung mic mo. Pero next time, sana bukas kayo ng camera para naman makita natin kung anong gaano kayo kagwapo dyan. Pero alam ko kaya nyo buksan yung camera nyo. Para malaman ko kung kayo tulog na. Ayan. Sige. Kung kaya nyo buksan yung camera, mas maganda, no? Para medyo maganda din yung ating presentation. So, ngayong gabi, I think isa sa mga bagay na gusto ko kung pag-usapan natin, yung itong topic na to na maintaining focus to the future, no? Kasi yung future natin, lagi kong binabanggit naman yan sa mga courses natin na magbabago lang yung course niyan. Kasi tayo yung gumagawa niyan eh. Tayo yung nagdi-define ng future natin. Tayo yung nagbabago ng tahak nun, no, sa Tagalog. Ano? So, nakakalungkot lang kasi ngayon, nanonood ako kasi ng mga YouTube, ng mga vlogger sa YouTube na nagdi-discuss din about sa web development, nagdi-discuss sa software engineering, software development. So, ang dami ko napapanood ng mga vlogger. So, ang lagi ko naririnig sa kanila is parang hanggang ngayon nagkakaroon sila ng parang challenge o sabihin na natin na parang nahihirapan sila na mag-aral ng programming, nahihirapan sila mag-focus, no, and higit sa lahat yung nababurnout sila. So, na-experience nyo na ba yun? Parang nababurnout kayo sa coding, ganyan, sa learning, sa Learn Computer Today. Ang dami nating courses. Pero iba sa inyo, advanced, tapos na, no? Tapos na yung iba sa inyo. And pinapaulit ko pa nga, no? Na-experience nyo ba yung parang nababurnout kayo sa learning and then sa programming or ganon, sa web development? Sinong gustong mag-share? Hindi na ako magtatawag para burnout, ha? Yung burnout parang napapagod na kayo o kaya ayaw nyo na. Meron ba kayong gano'n na experience? Mayaw kayo sa isang point? Sige, paki-open sir yung iyong mic. Ako sir, na experience ko yan nung mga first 6 months ng programming sa Python. Oo. May gusto akong gawin nung time na yun, hindi ko magawa na parang yun nga, gusto mong may time na gusto mong iwanan mo na yung ginagawa mo tsaka ka
gumawa ng something na kakaiba. Like, kasi ako nung time na yun, nung nag-umpisa ako ng Python, parang lahat ng hobby ko, napunta lahat sa, yung interest ko napunta lahat sa programming, sa pag-aaral. Okay. Nakalimutan ko na yung mga dati kong ginagawa. Sabi ko, parang maiba naman. Oo. And Iniwan ko then, muna ng ilang araw yung Python, tsaka ako muna ginawa yung mga, yun nga, pagbabike, pag-fishing, yung mga kung ano-ano lang, para lang ma-refresh. parang para additional din activity, di ba? Sa ginagawa Tama. natin sa daily, sa weekly. Oo. Which is importante din. Pero na-burnout ka na, as in ayaw mo na mag-aral ng Python o hindi naman? Hindi. Hindi ako nawalan ng, hindi ako umabot sa puntong yung magi-give up na. Kasi ang naisip ko, nasabi ko kasi dati, malayo na yung naaral ko sa Python para i-give up, sabi ko. Oo. At Kumpara saka, dati na inaaral ko palang C#, yung mga Java, parang variable lang ako nun eh. Tapos nag-give up sa Python. Umabot na ako ng OOP. Sabi ko, para i-give up ko to. Hindi, kailangan ko na ng diversion sa ngayon. tama yun. Oo. Kasi once na pinipiga natin utak natin sa isang certain program, no, na-stress out tayo lalo na pag hindi natin ma-accomplish yung gusto nating output, and then wala tayong makuhang source kung saan hanapin yung kulang, no, yun ang isa sa nagiging factor para tayo ay ma-burnout pag wala na tayong resources. So ano yung parang naisip mo bukod sa ayaw mo mag-give up dahil sa malayo ka na, ano pa yung possible na nagmo-motivate sa yung magpatuloy, ganun? Bukod sa malayo ka na sa programming, sa Python. Yung laging yun nga, yung kasabihan na there's always a light at the end of the tunnel, ika nga. Ayos yan, malalim yan, sir. Oo. Yun yung talagang doon. Yun yung talagang bottom line ng ginagawa natin. Oo. Kasi So anong hindi future? mahirapan. Anong future na nakikita mo dyan sa ginagawa mo sa Python? May future ka ba dyan, palagay mo? Meron maraming lalo na dito sa lugar namin. Parang araw-araw may lumalabas sa email ko na ganito, ganyan yung mga hinahanap nila sa Indeed, sa Seek. Ano yan? Mga job opportunities? Oo, sir. So, Wow. doon ako medyo namomotivate. Sabi ko, kailangan ko lang i-push. Yes. At saka walang pressure. On my own pace, parang ganun. Oo, yes. Tama yun. Kasi ang Python ay isa sa mga in-demand na mga programming languages. Hindi yan mawawala kasi naka-embed na ngayon yan. Ngayon as of the moment, naka-embed na yan sa robotics, naka-embed na yan sa mga hardware, no? Ito na yung nagpapatakbo ngayon sa mga karamihan, no, nasa hardware ngayon. So Python na. Dati ay C++, no, yan nagpapatakbo. Pero since ang Python ay ang bilis mo talagang makakreate ng napakaraming program using Python na hindi mo problemahin yung syntax. So yung ating mga hardware, dinidesign na nila to run in Python. So lumalaki na din yung mga memory, yung mga storage, no, yung mga kotse natin. So machine learning, no, yung ating self-driving car, yung kusang nagda-drive na kotse. So yung iba sa kanila ay Python ang gamit. So kasi yan ay part ng AI. Data science, ganun din, no. So Python, napakalaki ng share niya, no, para sa ating industry, sa technology. Kaya tama yon yung sinabi mo na may future tayo sa Python, sa programming. Kasi hindi talaga mawawala yan kahit na yung napapanood ko sa YouTube. Sabi niya, yung mga programmers daw mawawala na. Sabi niya, ang dami nila nagsasabi, maski na yung mga kilalang vloggers na from the US, sinasabi nila yung programmers daw mawawala na kasi AI na daw yung magpo-program. So sa akin, isa lang yun sa kanilang strategy, sa akin palagay lang sa opinion ko na dumami yung kanilang viewers. Kasi ang viewers ngayon, hindi na sila bumabase sa yung AI. Pag nakaready sila ng AI kasi dati, yung mga viewers natin sa YouTube, sa Facebook,
pag narinig yung AI, web development, virtual assistant, dinudumog talaga yan ng mga viewers kasi yan yung bago dati, a few years back. Yan yung sikat na sikat. Pero ngayon, pag sinabi mong AI, machine learning, wala nang kwenta yan. Parang hindi na masyadong iniintindihan. Kaya, ang ginagawa ng vloggers, dahil gusto nila dumami yung views, naglalagay sila ng mga titles and mga issues na kung saan ay nagiging parang controversial. So, pag sinabi mo kasi mawawala na ang programmers, no, yung programming languages ay AI na ang gagawa, so mawawala ng trabaho mga developers. So, siyempre, ikaw magugulat ka kung ikaw ay developer, ikaw ay nag-aaral ng web development, ng software development, nandun ka na sa phase na kung saan ay gustong-gusto mo na talagang magamit yung skills mo, pero nakita mo, mawawala ang programmer. So, medyo alarming yon. Pero in truth, hindi mawawala yan. Kasi kailangan ma-supervise ang machine learning. May supervision pa rin yan, no? Kahit sabi mo automated ang lahat ng bagay using Python, automated, kailangan mo siya i-supervise, lalo na sa kanyang maintenance, no? So, naalala ko, nag-discuss tayo dati sa AI. Nakakatakot ba yung mga robot, ganyan, yung mga AI, no? So, in truth, hindi sila nakakatakot kasi bunutin mo lang yung saksakan, pag nalobat sila, wala na silang magagawa. And then, yung mga tornilyo nila is naluluma, gumagato, and then nawawala sila sa kanilang tawag dito, yung kanilang accuracy, nawawala sila. So, kailangan ng human interaction pa rin. Kaya tama yon na wag tayong ma-burnout kasi hindi naman tayo nagpa-practice lang o kaya nag-i-impress lang, no? Hindi natin in-impress yung ibang tao lang na programmer tayo, no? So, yun, isa yun. Tama yun, Sir James. Thank you. Meron ka pa idadagdag, sir? Sir James? Meron pa? Okay na siguro yun, sir. Sige, mamaya may mga pa naman tayo, mga tanong. Ayan. So, sino pa gusto mag-share ng kung sila ba ay nababurnout at ano yung nagki-keep sa'yo na ma-motivate ka magpatuloy, no, doon sa iyong ginagawa sa learning. Meron ba? Sir Mark? Pwede ka ba mag-share? Mark Jason? Yes, sir. Bali, ito nga, sir, no? Bali, kumuha ko ng computer engineering, sir, no? Bali, share ko lang, sir, yung naging experience ko dun sa Java, sir. Okay, sige. Sir. Bali, walang pasalamat ko rin sa Learn Computer Today kasi syempre yung foundation na imprint na sa akin. Bali, dun sa Java kasi, sir, bali, marami siyang SDK, yung mga dev kit. So, yung teacher ko nagtuturo sa amin ng specific IDE, Eclipse. Bali, nasa-setup niya. Pero kami, kasama ko, hindi ko ma-setup sa PC ko. Okay. Kasi na-burnout kami noon. Kaya ang ginawa ko, sir, naghanap ako ng ibang source. Gumamit ako ng ibang IDE, mga NetBeans, mga ganun, sir. So yun, sir, medyo mahirap nga lang siya pag mga ganun. Java. Ano yung gusto mong ma-master na programming languages kung tatanungin kita ngayon? Ngayon, sir, bali sir, kasi tinatak ko ngayon, sir, data engineering. Kasama, sir, yung yun, number 1 is Python, sir. Tapos yung sa mga web developing natin, sir. Kasi as a data engineer, sir, kukuha tayo din ng mga data sa mga websites, sir. Saka yung mga API, sir, yun lang. API, oo, tama. Oo. So, bakit naisip mong tapusin yung computer engineering mo? Maaga ka ba nag-asawa? Ilan taon ka na pala ngayon? Dami kong tanong. Sir, na 35 na ako, sir. Bali, 35 ka na. Bali, kasi yung, kasi, sir, yung kabataan namin. Panganay ako, 7 kami magkakapatid. Pinaubayan ko na sa mga kapatid ko yung wala kami pang tuition, sir, eh. Dati? Dati, sir. Para makapagtrabaho na agad ako. Okay, sipag mo naman, no? Yan ang mga dapat na napapanood sa Facebook. Pero syempre, yung pangarap natin, sir, makatapos, sir, hindi pa rin na-die out, sir. Kaya gusto ko talaga i-pursue yung career na yun, sir. Yes. So, tsaka mas maraming opportunity dito sa Pilipinas kung ikaw ay nakapagtapos ng computer engineering, computer science, no? Yan ang tinitingnan. Kaso nga lang, ang problem dyan, kahit na anong galing mo, once na bagong pasok ka sa kumpanya,
laging ang average na sweldo mo is magi-start sa above minimum lang. So, kung ang minimum diyan ay magkano minimum diyan ngayon, Mark? Sa ano, sir? Sa minimum na sweldo diyan sa lugar nyo? Dito sa lugar natin, sir, bali ano din ako, Laguna. Laguna, oh. Sir, Kalambala ako, sir. Oo nga, Bali, lapit ka lang din. Parang si Neil din. Kalambarang din yan eh. dati diyan kami, sir, sa Alalakay. Malapit din dyan sa ano. Oo, malapit nga. Oo, dadaanan ko yan minsan, Dalangay. So magkano usually yung parang Ang- 400 ba? 500? Yes, sir, 400, sir. 400. Nasa 470 na ata, sir, sa amin, sa company namin. Oo. Pero ngayon, ano ang kung okay lang sa'yo sagutin, ano yung work mo ngayon? Ay, ang process engineer, sir. Oo nga pala, yung last time na interview nga pala kita SMT din, tawag ko dati. oo, process engineering, process sir. engineer. Sa company ano? Yes, sir. Oo. So sa Laguna din 'yan yung mga parang park mga FPIP ba? FPIP? Sa ano, sir? Sa CIP, sa may turbina. Okay. Oo, ayos 'yan. Ganda ng position mo. Ilang taon ka na? I mean, ilang taon ka na diyan sa kumpanya? Sa company ko, sir, 5. Pero sa process engineering, sir, nasa 10 na ako, sir. 3 years. Ang ganda na ng status mo, ano? Mas So maganda pa rin sa so kailangan mo lang talaga na pagpatuloy yan. Tapos nag-i-improve ka pa, nag-aaral ka pa sa Learn Computer Today. So, nakakamanga, nakaka-inspire, nakaka-motivate kasi pwede naman tayo magpahinga na sa pag-aaral pero nag-aaral pa rin tayo, no? Yan yung yan ang isa sa mga magagandang magagandang karakteristik natin, no? Habang tumatagal. Oo. So, anong pangarap mo sa buhay pala, Mark? Bukod sa sir. maging engineer. Ano, sir, gusto ko na mag-change career talaga. Sa development, programming side, sir. Sa development and then programming, Oo. Malaking potential. Oo, kasi kahit sabihin na natin na dumating yung time, tumaas ang sweldo natin, magkaroon tayo ng magandang parang offer sa kumpanya. Pero doon pa rin yung time na maiisip mo ano yung mas magaang na trabaho, 'di ba? Yung hindi naman sabihin nating mas madali kasi pag sinabi nating mas madali, relative 'yan eh. Ibig sabihin ay depende sa subjective. Kasi pag sinabi mo madali lang 'yan, pero sa ibang hirap. So, parang ang tinitingnan natin na mas magandang trabaho is yung magaang. Ibig sabihin ko diyan na magaang is hindi ka masyadong stress, ganyan. Alam mo yung gagawin mo, and then kung may stress ka man, meron ka pa ring solutions na nakikita, and then yung stability ng work mo, and then stability ng income, yan, no? So, dyan tayo natingin matalas, no? So, yun ang gusto mo mangyari, maging engineer ka, software engineer, ganyan, computer engineer, na magaang lang. Kasi sa processing engineer, parang meron kayo diyang production na mine-maintain, Sir. Bali sa amin yung mga controls, mga quality side. Oo, tapos yung maintenance ng mga machine, no, yung flow ng production din sa inyo din niya. Kasi titingnan nyo kung paano. Contractual or regular ka na? Regular ako, sir. Wow, sana all. Pero pabalik tayo sa provisionary pag lumipat. Oo nga. Oo. So, siyempre, kahit sabi mo 1,000 ang sweldo mo dyan per month, iba pa rin talaga yung software engineer, no? Mas malaki pa rin ang sweldo niya, no? Kahit 1,500 pa per month. So, hanggang doon lang yung ceiling niyan eh. Hindi na yan mag-increase, no? So, magagalit na yung mga manager, mas malaki pa yung sweldo nung kanilang pinapasweldo kaysa doon sa kanila. So, sige, tama yun, no? Basta huwag tayo ma-burnout kasi meron tayong target, no? Yung ating future. Okay, so may dadagdag ka ba, Mark? Wala naman, sir. Yun lang, sir. Okay, sige. Mamaya may mga tanong tayo ulit, ano? Sige, so, i-welcome natin yung bago nating kasama, si Neil. Neil, kumusta ka?
Hello po. Hello po, Coach. First time mo nakasama sa developers meeting, ano? Opo, first time po. Oo, naalala ko nga nagme-message tayo, nagchat-chat tayo, sabi mo, napapanood mo sa YouTube and then sa Facebook yung mga videos, ano? Opo. Pero ngayon kasama ka na. Halos, po, inuulit-ulit ko po pa habang nasa work. Yung Oo. mga developers meeting niyo po nung nakaraan. Oo, yes. Ano yung nakita mo pala? Bakit na-convince ka na talagang mag-enroll sa Learn Computer Today? Bali po, graduate po kasi ako ng IT po talaga. Yung IT po namin is more on programming po talaga yung tinuturo ng college. Oo. Then, tulad lang din po ng mga usual po na na College. gumagraduate po na hindi po makagraduate lang po pero wala pong masyadong naintindihan. So, Oo. ganun po. Pero Tapos, oo, sige, tuloy mo lang. ayun po, bali, bago po kasi po naghahanap pa na po, gusto ko po kasing i-improve din yung sarili ko eh. So, nag-try po muna ako, una po munang in-enrollan ko talaga, graphic designing po talaga, more on video editing. Oo. And then, bali po sa mga research ko, napansin ko po na sobrang dami na pong may ganon. Graphic So, designer. parang po, yung parang mahirap pong makipag-compete. Yes. Sobra po. Kaya sabi ko, what if balikan ko yung pinag-aralan ko talaga. Then nakita ko po yung ads po. Sabi ko, ano to? Oo. Tapos yun po, tinry ko pong mag-create ng account kasi hindi rin po ako basta-basta talaga nagtitiwala din. Oo, napakadaming scammer ngayon at saka mga fake na Tapos Ayun po. So, tinignan ko po muna yung website niyo po tapos kung paano siya gumalaw. Then nag-try muna ako mag-enroll. Sabi ko, ano po, na-convince po ako. Pero nung una po hindi pa po ako nag-enroll sa Karipat eh. Hanggang sa naubos mo ba lahat ng free course? hindi po, 3 pa lang po 3 yung lang. Oo, sige. Ayun po, tinaray ko po. Bali nga po, bago nga po ulit tong career path, meron pa po akong isang na-enrollment din eh. Oo. Yung po, sa SketchUp po. SketchUp naman na drawing yun, di ba? Drawing yata yun. Yun po, isa po sa bago pong in-enrollan to. Tapos dito po, bali ang ginugol ko lang po, kasi 2 weeks pa lang po ako dito eh. Oo nga, oo, yes. Pero nag-start po ako nung pre-course nung December pa. Bali ang goal ko lang po, pag uwi po after work, gusto ko pong yung tipong may natututunan po ako kada araw. Mas better po ako kaysa dun sa kahapon. Okay. So yun yung ginagawa ko ngayon. And going good naman po. Yes, thank you sa pag-share mo. Tsaka yung trust mo, na siyempre, alam ko, na-experience mo din, marami kang na-enrollan, tapos, siyempre, parang nakita mo, walang value doon. Ako din naman kasi marami din na-enrollan. Pero maganda yan, na nag-try ka, and then, higit sa lahat, may passion ka para matuto. Kasi yan ang wala ngayon sa karamihan, na parang satisfied na lang sila sa buhay nila. Pag kumikita sila, meron silang extra money, extra income, okay na yun, no? So, minsan, maganda rin minsan yung dumadanas tayo nung naghihirap tayo, wala tayong pera. Kasi doon natin naiisip na, kailangan kong magsikap, wala na akong pera, ubos na yung pera ko, kailangan kong makahanap ng better job, makakuha na. So, I hope, ano pa lang ang gusto mong anong pangarap mo pala, Neil? Pangarap ko po? Nung una po talaga, wala po talaga akong, hindi ko po alam kung ano yung pangarap parang purpose ko po, hindi ko po alam eh. So, siguro rin po, parang wisdom na lang din po ni Lord po na na ipagpatuloy ko po yung, kasi gusto ko rin po talaga ng programming, ng coding, kaso hindi ko po alam kung saan magsisimula talaga dati. Yun ang problem Ang hirap po usually. talaga pag sa YouTube eh. Hindi ko maintindihan kung ano nung susunod, ano na bang, unlike po dito na talagang may po talaga. Dito po ako na-convince na may step mo, may guides po pala, may foundation pala na kailangan sundin. Hindi yung diretso agad sa pinaka. Oo. Tapos copy-paste lang, parang college, no? Teka, ano nga pala course mo? IT rin ba? IT po. Oo, IT. IT po, Marami yes, IT. tayo niyan eh. Oo, so,
ayun ano, salamat at nag-trust ka, and naniniwala ako na kapag kami pareho tayong interest, lahat tayo may interest na matuto, dadating tayo sa point na magiging successful tayo. Kasi para kang nagtatanim no? Nababanggit ko lagi ito sa mga videos in the past lessons natin, na parang nagtatanim tayo na ang pagtatanim mahirap yan, lalo na kung ikaw magtatanim, maghuhukay ka, no? And then iseset mo yung lupa ng maayos, and then lalagay mo yung butil, yung seed, and then hihintayin mo talaga na lumago yung tinanim mo, and then aalagaan mo siya hanggang siya ay maging isang halaman o kaya puno na later o magbubunga, magbe-benefit ka na ikaw na nagtanim. So ganun din yung parang prinsipyo ng buhay, parang papasok tayo sa philosophy na kapag wala kang ginagawa ngayon na something good, ano yung expect mo in the future? Merong good, wala. So of course, doon na papasok yung luck, yung kumbaga, swerte ko naman, na-hire ako sa trabaho, swerte ko naman, medyo nataasan ako ng sweldo, doon papasok yung salitang swerte. Pero darating din yung time na mamalasing ka, natanggal ka sa trabaho, minalas ako, tinanggal ako sa trabaho. Pero pag ikaw ang mismong parang nagpe-prepare ng sarili mo in the future, yung mga consequences ng mabubuti nating gawa, yung ginagawa nating pagsisikap, may magandang bunga yan in the future. Kaya nga minsan may mga tao, nagtatanong sila bakit daw mahirap yung iba, bakit daw mayaman. So, iba't ibang nasagot, Pero siyempre, isang factor doon, hindi naman lagi, isang factor doon yung ginawa nila noon o ng magulang nila, yung ginawa ng mga magulang nila or nila, at kung ano yung nangyari na o naging resulta ngayon. So, very natural yan, natural phenomenon yan. Kaya applicable yan sa pareho natin, developer, software developer, mga programmer, pareho yan. No? Kung hindi ka mag-aaral ngayon, and then hindi ka magta-try, hindi ka magpa-practice, hindi ka magpapagod, no? So, ano expect mo in the future? So, tiyak, wala tayong ma-expect na maganda in the future. Kundi, ang bagsak natin ay magbi-business ulit, papasok ulit sa trabaho, and ulit-ulit hanggang sa tumanda tayo, no? So normal 'yon, nangyayari talaga 'yon na tumanda na sa trabaho, ganun talaga. So yung increase ay konti lang every year. So lumilipas yung taon, yung opportunity naman ay same lang. Hindi kagaya ng marami kang skills, marami kang talent, so may marami kang kayang gawin. So pwede kang mag-adapt, no? Depende sa environment, kung ano yung available na job opportunity at related sa iyo at kaya mo i-demonstrate na kaya mo. So ang bilis mo kagad na ma-hire o ang bilis mo makagawa ng pera, no? So kasi ang bottom line halos lahat talaga nito yung success, paano natin i-identify yung success, no? Kung ang identification natin sa success is maraming pera lang, so medyo may iba yung niyan, yung parang magiging daan natin. Kasi kung pera lang, pwedeng mag-business nga, pwedeng yung iba gusto illegal, no? So kalimitan kasi na nasa illegal, mga tinatamad, no? Kasi bakit ka gagawa ng something na illegal kung masipag ka? So yan ang isang tandaan natin. Kapag tayo ay laging tinatamad, ayaw natin magtrabaho, mas gusto natin yung tambay. Ayan, no? Yung ayaw natin nahihirapan tayo, ayaw natin pawisan tayo, ganyan. Yan ay isang tanda na pagdating ng panahon magiging maaari, no? Hindi ko sinasabing eksakto, 100%, may chance na maging illegal yung gagawin, magnanakaw, mangho-hold up, no? So dahil nasimulan ng mali yung kanilang buhay. So sasabihin, 'di ba, sinasabi, ay kasi mahirap lang kami. Hindi naman yun ang talagang dahilan, no? Kundi tamad talaga. Kasi lahat tayo dumaan sa paghihirap, maging mayayaman, dumaan yan sa paghihirap. Kasi parehong lupa lang naman Nung una, lupa lang naman lahat Wala namang computer. Lahat yan ay lupa, o merong school, yung iba gustong mag-aral, nagsikap pag-aral, yung iba ayaw mag-aral, no? So, sasabihin nung iba, kasi kaya ganyan sila kasi nakapag-aral sila. Bakit may chance? Parehong chance yan
parehong chance na pwedeng mag-aral. Kung malayo ka sa pag-aaral, lumapit ka. Kung malayo ka sa school, lumapit ka. Nasa sa'yo yun. 'Di ba? So, sometimes, ang unang dahilan talaga kung ba't naghihirap tayo is tamad. No, kaya iyang ginagawa natin ngayon, kagaya ng iba nating DevOps, kayo, no? So, maski na sa prinsipyo natin sa Learn Computer Today, ay kailangan talaga maglaan tayo ng time para sa improvement. Kasi kung hindi tayo mag-improve, wala tayong maasahan na pagbabago in the future. No? So, salamat Nel at nakasali ka. And hoping in the future makita ko kayo na maging successful. No? At ilang taon ka na ngayon, Nel? 27 po, sir. Oh, bata ka 27. pa, no? Batang-bata pa kayo lahat, ano? So, si Sir Jess ang ating pinaka-pinuno dito. Absent si Sir Ibanez, no? And then meron din tayong ibang kasama na may na rin, no? Advanced na rin, matured, very matured na rin, ano? So, marami na rin karanasan. Pero nag-aaral pa rin. So, yan yung isa sa magandang na-inherit natin at saka yung passion natin, no, to learn, no. Nakakapanood ba kayo ng ng mga vloggers sa YouTube, then sa Facebook, no? Na ikaw Nel, nakakapanood ka rin ng mga vloggers sa YouTube at saka Facebook, ano? Opo, lagi po. Madami kasi yan parang hinahanap ng tenga natin yan, yung mga tungkol sa development. So, in-encourage ko kayong gawin nyo pa rin yan. Kahit na minsan parang yung pinag-uusapan ay ibang bagay o kaya hindi nakakatulong, at least nagbibigyan tayo ng focus yung ating ginagawa. So, masasabi ko lang sometimes, ako, minsan sa pakikinig ko sa kanila, inaabot ako ng minsan 1 oras, pinapakinggan ko sila, sabi ko, kahit sabihin natin, ang daming points, ang daming pwedeng makuha, iniisip ko, ba't hindi na lang ituro ng diretso kung ano ang gustong gawin, no? So, pero more on motivation. So, pag puro motivation, sabi ko, sayang panahon, and unang-una, sayang din yung kanyang video. Kasi kung yung motivation na yun is kinonvert niya into something na pwedeng matutunan and then guide, so, yun nga nangyayari. Pero, siyempre, kailangan din natin katulad nila para kahit tayo rin ay ma-motivate and even ibang tao. So, dito sa atin, makikita nyo sa screen, kita nyo ba yung focus to the future? Focus to the future. Maintaining focus to the future. Nakita nyo yung screen? Yes, sir. Kita po. Kita na. So, sige, ayan. So, share ko lang tong saglit lang, hindi naman matagal. At para hindi makatulog si James. Sorry James, pag minsan matagal ako, nakakatulog ka. Gising ka pa ba, Sir James? Tulog. Sir. Advance kasi sila ng 3 hours no? At saka iba nating mga kasama, kaya hindi nakakapunta, iba, nakaka-attend pala, ay iba yung time sa kanila, no? So, yung title natin kanina is Maintaining Your Focus. Saan yun? Maintaining Focus to the Future. So, madali kasi tayong ma-distract bilang tao. Ako mismo, kapag ako nag-Facebook, kunyari, kung saan man ako nakaupo, kailangan kong check kung may nagme-message ba sa ating page o kaya sa akin personally, ay may mga napapadaan talaga sa aking feed na nakakakuha ng attention ko, mga magagandang babae, mga halos wala nang saplot, no, yung mga sumasayaw na babae na hindi mo maintindihan kung anong gustong sabihin, no. So, nadidistract talaga ako. Minsan napapadami yung scroll ko kasi magagandang babae ka ba naman, sino ba naman ang hindi makakagusto dun. And then iba minsan kotse, eroplano, ganyan. So scroll ako na scroll. Hindi ko napapansin 3 oras na ako nag-scroll. Sabi ko, pambira, sayang yung oras ko. So ang isang point na gusto kong i-focus natin is yung ating time, no? Yung time natin is yan, pare-pareho tayong 24 hours, no? Pare-pareho tayo ng time, no? Kung ano man saan time tayo,
iisa yung time natin. Kung nasa Manila, sa ibang bansa, so iisa yung time niya, parehong 24 hours. So, ang tanong dyan is paano natin gagamitin kasi mabilis tayong tumanda at ngayon, kanina kagigising lang natin, ngayong gabi na, matutulog na. So, napakabilis ng oras ngayon. So, dahil yan sa itong development ng ating system, itong Facebook, YouTube, no, ang dami na nating mga social media na talagang nag-uubos. Yan ang talagang diretsong term diyan. Inuubos nito yung ating time. Kung papansinin ninyo, kung inabutan niyo yung walang Facebook, kagaya ko, walang Facebook, walang cellphone, no, ang saya maglaro sa labas, ang saya magmamasyal, kung saan kami pupunta, no, makipag-usap, makipag-asaran, no. So, parang nakikita ko, noon, medyo matagal yung oras. Ang tagal ng oras. Kasi paggising mo sa umaga, hanapin mo yung kalaro mo. And then, mag-iisip kayo kung anong laro gagawin mo o ano man. O pag nasa school naman, naiinip ka sa oras kasi ang haba ng oras. Pero ngayon, dahil may Facebook, hindi mo na mapansin yung oras. Kaka-Facebook mo, kaka-scroll. Kung may games ka pa dyan, mas malala, isang oras ka na, hindi ka na pumasok sa klase mo kasi nawili ka doon sa Facebook o kaya doon sa games, no? So, kailangan natin i-optimize yung time para sa ating learning. So, para makapag-focus tayo sa ating future at yung improvement ng buhay natin is dapat malaman natin ano yung mga bagay na makakapag-improve ng buhay natin. O naalala ko, minsan, meron akong kilalang napakagaling na karpintero. Hindi siya nag-aaral ng carpentry, hindi siya nag-aaral ng high school. Ano lang siya, elementary lang siya. Pero napakagaling gumawa ng mga yung itong sa kitchen, yung mga lagayan. Ang galing, pati yung mga aparador, ang galing niya gumawa. Ngayon, pupunta ako sa bahay niya. Yung bahay niya, walang kaayos-ayos. Sabi ko, ba't ganun? Karpintero siya pero hindi siya magaling mag-ayos ng bahay niya. So, doon, may nakikita ko na siyempre, hindi niya priority yung bahay niya. Pero, doon sa kanyang skills at sa ibang tao, priority niya yun. So, parang sabi ko, merong imbalance doon. Kasi kailangan, kapag ikaw ay nag-i-improve ng buhay ng iba, improve mo rin buhay mo. 'Di ba? Habang kumikita ka, ang problema kasi, meron siyang bisyo. Nagiinom siya, ewan ko kung ano pa yung mga iba niyang bisyo, pero madalas siyang lasing sa hapon, sa gabi. So, siyempre, saan naman niya uubusin yung pera niya dahil siya ay kumikita at mga anak naman niya ay malalaki na. So, saan niya uubusin? So, nag-good time siya, no? Kaya lang, yung bahay niya nakatiwangwang. So, doon sa part na yun, napansin ko yung improvement na sana naiisip niya na magkakaapo siya, na maaari siyang, yung mga anak niya, magmana noon, pwede niya i-expand yung bahay niya, pwede niya pagandahin yung bahay niya, na pwede niya sabihin na hindi siya nag-abroad, pero nakapagpagawa siya ng maayos na bahay. At siya yung gumawa. So, yung mga ganong positive na goal sana, yun sana ang nangyari sa kanya. So, nagkakasakit. Siyempre, kapag ikaw ay laging nagiinom, anong future niyan? Di sakit, no? Pupunta ka sa ospital, magkakabutas ka dito sa lalamunan, and then may butas ka sa giliran kasi hindi na maayos yung paghinga mo sa sa lungs, no? So, dinadaanan kasi sunog na ng gene. So, walang future dyan. So, kahit magaling tayo, gumagaling tayo sa ating skills, kailangan yung character at saka yung lifestyle, no? So, kalimitan, pansinin nyo, yung dating mahihirap, no, na nagsikap, gumanda yung kanilang buhay, na-improve yung kanilang pananamit, na-improve yung kanilang bahay, yung kanilang sasakyan, na-improve yung kanilang lifestyle, and yung kanilang pagsasalita, na-improve din, no? So, eto naman yung mga haters, no, yung mga bashers, sabihin na, ano kaya naging trabaho niya? Yung mga marites, no? Sabihin, kasi bigla na lang yumaman, hindi na tayo pinapansin. Siyempre, paano ka papansinin? Puro marites nga ang nangyari. Nagle-level up. No? Nagle-level up ang tao habang nag-i-improve ang buhay. So, doon tiyak may masasabi pa rin yung mga tao. Pero hindi importante yung ibang tao Importante yung buhay mo. Yung buhay ko, buhay mo, yung improvement para sa buhay mo. Kasi minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. And then, iwawaldasin mo pa sa hindi maganda, no?
Kaya nga minsan nakulo yung dugo ko sa mga scammer. Oo, kasi mas madali yung pera sa pang-scam. So, yun nga lang, no? Sayang yung buhay, ano? Kasi hindi siya magiging masaya. Kahit tulog ka, hindi ka pa rin masaya. Kasi alam mo, yung perang nanggaling sa ibang tao ay hindi mo pinaghirapan. So, yung conscience, kahit pigilan mo yan, yung konsensya mo, pigilan mo ng pigilan yan. Kahit nasabi mo, masaya ka, bumili ka ng kotse, lahat yan, ginawa mo, pupunta ka sa ibang bansa, yung conscience mo magsasabi sa yung wala kang kwentang tao. So, yun ang masakit doon. At yan yung realidad. No, while kung tayo ay nag-improve sa buhay kahit paunti-unti lang pero stable, ano, at nag-improve yung buhay natin, na umaayos yung buhay natin kahit maraming sabihin na natin naiinggit, pero nag-improve ka, well, maganda yan kasi yung buhay mo, yung pamilya mo, no, ang magbe-benefit diyan, no, and yung mga taong matutulungan mo, no, magbe-benefit din. So hindi lang ikaw yan lagi ang magbe-benefit din dyan, family mo, and then yung ibang tao, friends mo, or sabihin na natin ibang tao na pwedeng maging ka-work mo, no? So kapag natututo tayo, nag-i-improve yung buhay, meron tayong magandang future na pwedeng i-expect, no? At para makapag-focus tayo, yung katulad ng sinabi ko kanina nasa screen, ay avoid natin distraction like Facebook. So hindi ko naman sinasabing huwag tayong mag-Facebook kasi dyan yung nakita ang Learn Computer Today. Dyan din kayo nagkaroon ng awareness na maraming mga training, no? But then nakikita niyo yung buhay ng mga kaibigan, and then nakikita niyo yung buhay ng ibang tao. Ang gusto ko lang sabihin is mag-set tayo ng limit, no? Kasi kapag sumobra tayo sa Facebook, maghapon nag-Facebook, matutulog na lang Facebook pa, no? At lalo na yung mga babae, sa totoo lang, nakapanood lang ng video na mayroong cheating, na merong iba yung lalaki, ganito, nag-aaway sila sa Facebook, tunay na buhay, nagsasampalan habang nakasakay sa motor si babae, sinampal kaagad ng girlfriend, nagsampalan sila, no? Ngayon itong babae, yung girlfriend o asawa mo, babalingan ka ngayon. O ikaw, baka ikaw may tinatago dyan. Amuaming ka na, no? So ito mo, wala ka namang ginagawang masama, nanood lang siya sa Facebook, nagalit na sa'yo. So, yan ang problem. No, maski ikaw, ganun din sa yung girlfriend o sa asawa mo, pwede rin ganun ang isipin mo. No? Kasi nga, yung negative impact ng Facebook ay mas malakas kaysa sa positive. Tingnan nyo, pag kayo nagfe-Facebook, anong madalas na impression na nakikita nyo sa Facebook, di ba? Usually, yung buhay ng ibang tao, yung mga latest trend. Pero ito, masasabi ko sa inyo, yung Facebook, YouTube, social media, kahit na ano na yan, di ba marami ng vloggers ngayon, di ba? Sa YouTube, Facebook, ang dami ng vloggers. Itatype ko lang sa screen, ha. Ewan ko kung makikita nyo. Tatype ko dito sa akin. Facebook users in 2023. 3.5 billion nakalagay sa Facebook, sa Google. According to the latest data released by the parent company Meta as of quarter 3, third quarter of 2023, the number of Facebook users worldwide is 3.05 billion. Billion, ha, hindi million. Okay, billion. Okay, so let's say siguro ang vloggers dyan, let's say 1 million lang. Hindi, 100 million. Sobrang maliit naman 1 million. Mga 100 million na vloggers lang. Okay. So sa loob ng isang araw, ilan ang pinopost nila? Sabihin na natin isa. I-multiply mo lahat ng mga yon sa loob ng isang linggo. No? So kung titingnan mo, in a long term, kahit sabihin na natin in a span of 1 year, yung mga videos na nagawa nila will multiply exponentially. Na sabihin na natin na kung meron silang 1,000 o sabihin na natin 100 videos ngayon, sa loob na isang taon magiging pwedeng 200 o 300 videos yon. And kung ganun karami ang videos ng isang vlogger, especially halimbawa sa web development, software development, o technology related, kung meron siyang 300 videos, paano mo yung mapapanood lahat? And then, hindi lang siya ang vlogger. Ang vlogger,
marami. And then, kung titingnan mo, halos pare-pareho sila ng presentation or yung kanilang tinuturo, halos pare-pareho, pero iba lang yung way. At dito mapapansin natin na mas maraming information overload ang mangyayari. Kumbaga, information overload na, and then mas marami pang kaguluhan, sabihin natin kalituhan, at mauubos yung oras. In other words, uubusin niya yung 24 hours mo. Biro mo, hanapin mo sa 300 videos niya yung gusto mong malaman. So, ubus na yung iyong time. Buti na lang, nandiyan ang ChatGPT. Kaso si ChatGPT, sumasablay. No, wala siyang source. And then, pagka tinanong mo siya ulit ng parehong question, iniba mo lang ng konti yung kanyang yung parameters, iba na yung sagot niya. So, may mga ganong cases si ChatGPT. So, itong mga to ay nagiging distraction sa atin. Kumbaga, nami-misalign tayo sa original goal, which is yung family. No, yan ang pinaka main goal natin. Family, yung life mo mag-improve, yung family mo mag-improve, yung bahay mo mag-improve, at everything na related sa iyo, sa bagay sa iyo, kailangan mag-improve. At yan yung pinaka-goal natin sa buhay. Kasi nga, sabi ko nga, minsan lang ang buhay. At kung i-spend natin yung time natin sa social media na puro babaeng sexy at halos walang pambili ng damit at nagpaparami ng likes and followers, so mangyari dyan, in future natin, puro babae na lang. No? Kaya nga minsan hindi din makokontrol yung yung cheating sa social media, yung pagkakaroon ng maraming relasyon, papalit-palit na relasyon, paghihiwalay, pagkakakilala, bagong mawasak ang pamilya, panibagong pamilya. Kasi nga yan sa social media, napakaraming offering. Parang ino-offer nila yung kanilang sarili, sila yung mas maganda. Kasi meron tayong ganung idea Ito mas maganda to, dito ako. Dito mas maganda ata to, dito ako. So lahat yan sa social media. Pansinin niyo yung lolo't lola natin, di ba? Yung lolo't lola natin, yung kilala kong mga lolo't lola, maski na yung dito sa amin, hanggang ngayon hindi sila nagkaroon ng iba. No? Bakit? Kasi wala naman silang Facebook noon at wala namang pwedeng mang-akit, no? Noon. Kaya nagiging faithful sila, lagi lang nakikita yung mukha nila sa isa't isa, so lalo silang na-inlove, nag-aaway sila pa rin, no? So, yan, isa sa mga negative effect. No? Ayan. So, kaya yan ay nagiging distraction. At ako personal ko experience, napakaraming beses na distract ako sa Facebook. No? At ayoko na ikwento dahil personal na. Pero doon ko na-realize na kailangan limitahan ko yung sarili ko sa Facebook. At ginagawa ko na lang yung Facebook dahil lang sa ating learning at sa mga potential na makikita kong pwede maging life lesson, yun lang. Pero hindi na para source ng learning. Wala nang learning dyan kundi mga ways lang na pwede tayong matuto. Na katulad ng Learn Computer Today, nandyan tayo sa Facebook. Pero kung papansinin mo, walang masyadong like yan. Maski na sa Microsoft, pumunta ka sa mga kilalang mga kumpanya na talaga nagpo-provide ng technology, no? May mga like sila, karamihan basher, no? Mga basher, no? Ayan. So, number 3, yung too much games. Kung kayo ay nag-game, nag-ML kayo, nagdodota kayo, no? Hindi ko sinasabing tigil nyo na kasi hindi mo maalis yan. Kasi ako mismo, gamer. So, 24 hours lang per day. So, ilang oras ka maglalaro. Ayan, kailangan mo yan i-manage kung ikaw ay gamer, no? Kung gamer ka. So, i-manage mo yan kahit isang oras siguro, satisfied ka na mag-games. No? Dati ako talaga, nung mas bata ako, naabot ako ng 3 araw, walang tulugan. Nung bago yung Call of Duty, yung Modern Warfare 2, ewan kung inabot nyo pa yun, may Modern Warfare lang Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, tapos meron pang kasunod yan Ang pangit na ng mga kasunod. So lahat yan, nakasiguro mga 5 beses ko yung nalaro. Nandiyan pa yung Battlefield, no? Lahat ng Battlefield games.
So, ako ay lagi ako nasa trend ng games. So, na-experience ko 3 days, 3 nights, wala akong tulog, kain lang, walang tulog. Kasi nawawala yung antok mo habang tumatagal dahil naengganyo ka sa laro. Yun nga lang, humihina yung baga ko, no, para ako lutang, no. So, natapos ko naman, kaso, yung health ko nga natamaan, no. So, pwede akong mag-collapse sa daan habang naglalakad kasi wala kang tulog 3 araw. So, doon, na-realize ko na walang mangyari sa buhay ko. And then, yun nga, no, na nakontrol ko siya, na sabi ko, yung games, hindi naman mawawala yan eh. So, bukas ko na lang ulit laruin, no, ganun lang. Ay, maganda nga yan, bukas challenging. Okay, so hanggang ngayon, ganun pa rin, pero binamanage ko yung time. Nakakapag-aral pa rin ako, nakakapagtrabaho, may time pa rin sa family, ano. So, iwasan lang natin yung sobra kasi yung future natin, pag puro games tayo ngayon, ano future? So, malabo. Then, lastly, yung number 4 is yung poor time management. So, kapag ikaw ay hindi marunong mag-manage ng time mo, siyempre, mag-work tayo, and then nakakalimutan mo yung family, ganyan, o kahit minsan, pag may pera, kumain kayo sa labas, no? Kasi nakakatulong, nakaka-refresh ng relationship yon sa inyong anak, no? Sa mga anak, and then sa asawa, sa girlfriend. Maganda may time kayong ganon. Kasi pag sobrang sub sa work, then may ibang bagay na priority, nandyan din ang learning, and then walang time sa family, so nagkakaroon ng gap, no. Madalas yan mag-aaway kayo, no, hindi kayo nagkakaintindihan, ano. So, yan yung isa sa mga main reason kung bakit parang nagsasawa. Actually, experience ko din na kapag kayo lumabas, then kumain kayo sa labas, so parang bumabalik yung memory nyo nung nakaraan na maganda. Hindi yung pangit bigla na lang maaalala niya. Noon ikaw, napakababaero mo noon. Ikaw, ganyan. Actually, hindi niya ma-realize yun na habang kumakain kayo and then namamasyal kayo, no? So, doon, nag-i-improve yung inyong relationship, no, sa inyong family, no? So, kailangan nyo i-manage yan. Hindi pwedeng, pag ikaw ay nag-aaral, aral lang lahat, no? Hindi pwedeng ganon, no? Kung ikaw nag-work lang lahat, no? Ma-manage mo siya. 24 hours a day, minus mo yung 6 hours na tutulog ka. Minus mo yung hours na nasa work ka, no? So, tingnan mo din yung chance na kahit mga 30 minutes, 1 hour, mayroon kayong quality time together, no? And pagdating mo sa coding and learning, maglaan ka rin din ng ilang minuto or oras na kung saan ay magiging parang fresh yung iyong mind, and then tingnan mo lagi yung future. Hindi mo titingnan yung code as in gusto ko itong matutunan. Kasi ipopost ko sa Facebook, bibili ako ng maraming monitor, sangkatutak na monitor, tapos lalagyan ko napakaraming RGB, no? Kapag kasi maraming RGB yung ilaw na parang Christmas light, patay sindi yung ilaw, nilagay ko sa computer, para na akong hacker niyan, no? So, may ganyan akong mga kilala na talagang pinagmumukha nilang hacker yung kanilang computer, pero hindi yun dun Ano maging effect nun sa iyo, personal, na alam mong hindi naman totoo, di ba? So, kahit nasabihin mong mukha ka ng developer, mukha kang programmer, nangopya ka ng code, pinost mo sa Facebook, ang galing-galing mo na, ang dami mo nang alam, kinopya mo lang, alam mo sa sarili mo na hindi mo ginawa yun. So, walang effect yun. Wala yung positive impact sa'yo. Sa ibang tao naman, pwede sila mainggit, pero lilipas din yun. Pag nakita nila, uy, programmer yan okay, programmer lang. Okay, buti pa siya, no? Programmer na, siguro, milyon-milyon na kinikita niyan. So, after a few days, wala na. Ay, si Michael, programmer yan, utangan natin. Pag inutangan ka ngayon, hindi mo ngayon mapautang dahil wala ka rin pera. Tapos sasabihin mo na, kasi ngayon wala akong client, ganito, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo, napakadamot naman ito ni Michael kasi umuutang lang ako ng 5,000, hindi man lang ako pautangin. Siyempre, isipin mo rin, pag pinautang mo ng 5,000, hindi na babalik yun. Pag ikaw ay nagpautang, huwag mo na expect na babalik yun. Kaya kung magpapautang ka, maliit lang.
Kaya para 'pag hindi man mabalik, at least tulong mo na 'yon, 'no? Pero kung uutang sa'yo mga 30,000 ganyan, tapos wala ka namang o yung pera mo halos gano'n lang din yung ipon mo, 'no? So, kailangan mong i-priority yung dapat mo i-priority. So, kaya tayo mag-aaral para sa family, sa sarili, sa improvement ng buhay. So, yan yung magiging focus mo ngayon, no? So, bilang developer, kayo na aspiring developer and programmer, yun yung tingnan nyo, yung future. Yung code is part lang yan na magiging future natin na job, no? Yung pwede natin gawin, application, no? Pwede mo ibenta. Actually, ang dami natin pwedeng pagbentahan eh. Pag gumawa kayo ng team, gumawa kayo ng website, no? Gumawa kayo ng website, halimbawa, and then gusto mo ibenta yung code mo, meron mga repositories na pwedeng pagbentahan yan. Ano? 'Di ba kung naalala niyo yung HTML5 na mga themes, no? Meron dong free and then meron ding paid. May mga may bayad din, no? Yung mga HTML5 na code, pwedeng bilhin 'yun. So, kapag meron ka nilagay na ganun sa website mo, buy this code, buy this system, ilagay mo 10,000, no? Ilagay mo 10,000 yung price nung system. Kunyari nagawa ka ng system, no, na develop mo yung system at yung system na yun pwede sa office, pwede sa accounting. Gumawa ka ng isang website, i-post mo doon yung trial, may trial ka, and then merong paid. Kagaya ng ginagawa ng Microsoft, meron silang free and then paid. Gawin mo din yun. Kung nakagawa ka ng system, may password, and then nakikita doon may product list, no, lahat doon parang POS, no, point of system, point of sale, point of sale, no, na-develop mo yun, napaganda mo, improve mo, ilagay mo sa website, lagyan mo ng price, mayroon bibili niyan. Bakit? Kasi iba tinatamad gumawa. So, ikaw nakagawa na, ilagyan mo ng presyo, lagay mo doon $100, no? $50, $100, $200. Pag nakita nila na working, i-apply nila sa kanilang kumpanya at magagamit nila at merong support from you. Pag chinachat ka or ini-email ka, nag-reply ka, mahalaga yun, yung pag-reply, bibili nila yung system mo. No? At then, siyempre, per user yun. Kunyari, sabihin natin 5,000 pesos per user. Okay? Kung ang computer na lalagyan nila, kung maaalala nyo, yung cafe management sa mga computer shop, no? Nung time na usong-usong computer shop, gumagawa kami ng time management, yung mga 1 hour, 2 hour, kiklik lang nila. Tapos, pag hindi nakabayad si customer, magsha-shut off yung screen ng kanilang ng monitor nila, and then, kailangan lang mag-extend or tapos na yung time nila. So, yun ay ginagawa namin noong time na yon. So, binibenta namin yung per computer shop. No? So, ang benta namin doon is nasa 10,000. So, yung iba medyo mura lang kasi depende sa laki sa dami ng user na gagamit. Yung iba pinapirate, no? Pero nilalagyan namin ng ng license. So, pwede nyo gawin yung mga ganong sistema na habang kayo ay nag-work sa inyong kung saan man kayong company nag-work or kayo ay freelance, nakapost lang siya sa inyong website. Nando, pipili sila, pwede ring music player, ganyan, o ano man, no, na pwede nyong gawin. Kaya ginawa ko tong WordPress portfolio para sa atin. Makikita nyo dyan sa website natin, merong WordPress portfolio dyan. Parang idea yan na kung hindi ka marunong sa web development pa, hindi ka pa mahusay, yan yung isang pinakamadaling paraan, yung gagawa ka ng WordPress na website, ilagay mo doon yung link, pwede mong pabayaran sa kanila, no? Kikita ka passively, passive income, no? Natutulog ka, may nabili, no? Pabili po, isang yelo, hindi, I mean, kung parang ang nangyayari is, para kang may tindahan na walang tao, pero automated, no? So, yun ang maganda sa website, no? So, yan yung gusto ko sa inyo i-share, na yung inyong binanggit kanina na sinare nyo,
in the future gusto niyo maging successful na developer, programmer. So, lahat yan ay nakasalalay ngayon. So, kung kayo ay nababurnout, natural yan, no? Natural, mapapagod kayo. Mag-fishing muna, kumain sa labas, no? Mamasyal, no? And then, balik ulit sa code, no? Kasi once na na-develop mo yung sinasabi ko sa iyo na system na yan, kunyari meron kang naisip na system at gusto mo i-develop yon, ikaw ang gumawa, ganitong klase yung system na yon, ganito ang kayang gawin na system na yon, improve mo na improve, yan sinasabi ko lagi sa practice natin, improve mo na improve mo yan, darating ang time, ibebenta mo na yan, no? So, pag binenta mo yan, depende sa price range niya, yung pangangailangan ng tao, kung kailangan ba yan sa office. So, habang ini-improve mo yan, nagtataas yung price niyan. Kung pansinin nyo, napakaraming software na dati mura lang, pero ngayon mahal na. Microsoft Office, di ba? Pamahal ng pamahal. Ngayon, 365 na. Pamahal ng pamahal. Bakit? Dumadami kasi yung kanyang features, no? So, si ChatGPT, napakamura niyan dati. Ngayon, nagmamahal na rin dahil dinadagdag nila yung mga iba pang artificial intelligence na features, no? So, ganun din. Pag gumawa kayo ng system, kahit mag-isa lang kayo, no? Ang daming ganyang developer, mag-isa lang siya. Kahit sa Steam, merong mga games doon, isang tao lang. Tsaka yung ginagamit sa, katulad nitong Elementor, sa WordPress, dati konti lang yan sila. Konti lang yung tao dyan. So, naabutan ko yan, mura lang sila. Napakamura. Kaya, yung Elementor natin ngayon na ginagamit na license, unlimited yung hawak natin ngayon sa LCT, unlimited yan. Medyo, kung bibilhin mo siya ngayon, napakamahal na. Pero nung nakuha ko siya, mura lang. So, yung price niya ngayon, ay halos ang laki ng binago, pero nakuha ko siya sa price na mura lang. No? In other words, ganun din ang mangyayari sa inyo, no? Pag nag-develop kayo sa simula, mura lang, benta nyo ng mura, and then, siyempre may updates yan. I-update mo yung system nila. Kada update, and then naglabas ka ng bagong version, kaya may mga version bibili nila ulit yung panibago mong version na mas maraming features. Ha? So, yan yung maging goal ninyo na hindi lang kayo papasok sa work. Hindi lang kayo basta magtatrabaho, no? Mag-develop kayo ng apps, then benta nyo. Matanda na kayo, nagde-develop pa tayo, pera pa rin yun, no? At pwede kang tumulong sa maraming parang gusto mo. Kung sobra na yung pera mo, kagaya ni Bill Gates, sobra-sobra yung pera niya, dinadala niya sa Africa, kung saan-saan, no? So, nagpe-philanthropy sila, si Elon Musk, tumutulong sila sa mga may cancer, ganyan-ganyan, etc. So, ganun yun, ano? So, ganun din mangyayari sa atin kung tayo magsisikap ngayon. Okay? So, I guess yun lang gusto ko share para hindi masyadong mahaba at least meron kayong nakuhang magandang bagay. Sir Florence, kumusta? Bakit late ka, Sir Florence Nacorda? Ay sir, magandang gabi po. Galing sa work? Hindi po, galing po sa pagluluto. Wow, Walang okay. nagluluto. At least nakahabol ka and may record naman tayo nito. So, Oo, pasensya po. okay lang. Natutuwa lang ako at humabol ka kasi Oo. alam ko kilala na kita kahit paano na talagang willing ka din matuto at mag-participate. Yes, Nag-work salamat ka po. ngayon, di ba? Yes po, sa law office po dito sa Cebu City. Oh, yes, natatanda ko. Ang galing, Nag-aaral ka pa rin pero may work ka na, ano? Oo, ano pong tawag doon? Ito po talaga yung actually po noon po nag-aral po ako noon sa IT, tapos po nung time na yun kasi hindi po ako yun pong reason, naghanap ako ng work, tapos po may nag-offer sa akin, grab ko yung sa law office, kaya yun noon po ako naka-work. Pero at the same time, ito po yung nakita ko yung LCT about sa video, about sa sa IT side. Oo. Yun po nagka-encourage sa akin ulit na mag-aral. Oo nga. Ang galing nga Oo. kasi halos lahat sa atin, bukod sa estudyante, nag-aaral din,
Sorry, Oo. bukod sa nag-aaral, nagwo-work, and then may passion talaga, no? So, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo, Sir Florence? Parang pangarap, Ah, ganun. kasi po yung ano po, yung sa akin pong side is, ano po talaga, yung before po, nag-graduate po talaga ako ng IT, tapos Apo. hindi ko po na ano, yung na-maximize eh. Kaya nung time na yun, nag-aral ako, wala din akong laptop noon eh. Oo. Pero meron din akong alam sa doon before yung web development side. Kaya ulit yung pagkatapos yung gumraduate ako, naghanap ako ng work, tapos po parang pong nangyari sa akin parang ano tong term doon, yung parang nawalan ng Gan yung nawalan ng pag-asa chance. na maka-work ng IT side. Kaya po yun Oo. ginagrab ko yung ulit, grab ko yung opportunity na Oo. makatrabaho sa loob. So, Pero at the same time, nag-aral din, ito po, nakita po yung website nyo, yung page nyo po, doon po ako naka-decide na mag-aral ulit. wow. Oo. So, ayos, ano, halos pare-pareho tayo ng ng desire, ano, na talagang maging developer, maging software engineer, maging software developer. So, talagang nung kayo ay nag-college, pangarap nyo na talaga yan, maging IT, programmer, ganyan. So, nabuhay lang Oo, ulit. pero sa akin, Mm. pero sa aking side po noon para sa akin po totoo talaga to na mahirap talaga mag-aral ng IT na wala pang laptop or desktop na mapraktisan po. Yun po ang Totoo yun. totoo. Pero ngayon, may computer ka na ngayon, di ba, sir? Ano po, actually may laptop kami dito sa bahay, kami ng partner ko, kasi yung partner ko ngayon is nag-work as a virtual assistant, more on Wow. sales sila. Wow. Oh, nice. Tsaka po yung kinausap ko yung partner ko na actually po, yung kinausap ko yung partner ko na kapag vacant time, kapag hindi niya ginagamit yung laptop niya, during night time din po ako after work, doon lang po ako sample, mga 9 onwards, 9 p.m. onwards, yun po kasi mga 12 midnight kasi yung ano po doon, nag-start ng work ng partner ko. Kinausap ko siya nga na mga 9 to 11, okay lang ba na mag-aral ako kahit around 1 hour or 2 hours para lang po para po ma-refresh or parang refresh at the same time maka-learn ng bago po na in terms po sa IT side. Agree naman siya, ano po. Okay naman po kasi wala po kasing masama doon, nag-aaral tayo. Yes, so. At saka ano yan, magiging part yan ng improvement natin. At hindi tayo Kasi mananatili. Oo. kasi po kinausap ko po siya na need ko po talagang mag-aral kahit sa isang araw, kahit 1 hour or 2 hours po. Kasi po yung work po namin doon sa office po, kasi ano po yung nakakapagod nga klase sa work. Pero pasalamat tayo na meron tayong work. Pero yung sa IT side talaga is nakita na ko na talaga yung opportunity na mas maganda dito. Although lifetime commitment po siya, pero ang mas maganda is learning po talaga always. Kailangan po Yes. talaga ng mag-learn. Totoo yun. At saka habang tumatagal kasi, kahit na nagbabago yung technology natin, yung principle pa rin ng programming, principle ng mga systems, isa lang din yun. Same pa rin. Kasi yan ang basis ng technology, yung pinaka-foundation niya, no? Programming at saka hardware. So, tama po yun, Opo. ano? So, tama po yun at nagpapatuloy kayo at may pangarap tayo sa buhay, no? Yun nga lang, kung mare-review ninyo itong ating video, marami tayong na-share ngayon at Mm. ang goal natin talaga mag-improve yung buhay natin. Opo, tama po. Ayan. So, I guess, sir, I think hanggang dito lang yung masasabi ko sa ngayon kasi gusto ko sana na kumbaga ma-motivate tayo, and although nag-start tayo ng 7, so parang gusto kong iklian yung mga videos natin. Kasi minsan ako naiinip din ako sa parang ang tagal yata ng pagsasalita ko. Uh, Pero oh, okay lang po. kaya parang ang nangyayari,
Ewan ko kung anong impact sa inyo kapagka medyo mahaba yung videos natin. Okay lang ba pag mahaba yung videos natin? Okay naman po yung Kasi may sense mga naman no? oo po, wala pong problema do'n. Okay. Ang sa aking problema po is hindi pa ako maka-attend ng on time kasi may ginagawa pa kasi. Kaya ang ginagawa ko po kapag vacant na po ako, hahabol po talaga ako. Kaya yung partner ko po yung nagsabi kanina, nga, yung meeting niyo 7 PM na, mag-start ka na. Siya pa Sinabi nag-remind sa'yo, ha? sinabi oo, sinabi ko po sa kanya na, tatapusin ko na lang yung ginagawa ko tapos atin na ako. Kaya late na nga po ako, kaya nahihiya na po akong mag-join minsan. Hindi, okay lang ho, okay lang. Actually, ang isang style na ginagawa ko, kunyari may klase ako sa school, tapos may kailangan akong pakinggan na isang bagay. Dalawa ang ginagamit ko para may idea kayo. Meron akong speaker sa computer, meron akong headset. So, yung headset ko, para mas concentrated ako, nandun sa aking professor. Tapos naka-open yung ano namin, yung online namin kung online yon, no. So, naka-focus ako sa kanya. Tapos yung speaker ko, pwede nyo kasi iset yan eh. Nandyan yan sa Windows, dyan sa may sound option, na ang lalabas naman sa speaker mo is yung sound nung kabila mong screen o kaya kabilang tab. Hindi. Oo, tama, pwede. No, pwede yon. Kasi yung isa Google, may mixer yan eh. Meron yan mixer dyan sa sound ninyo. May mixing option dyan na kung saan nyo gusto i-output yung ganitong tab, no? O kaya kung dalawang monitor nyo o isa lang, yung isang tab dito, yung isang tab doon. So, pwede nyo magawa yan. So, ganun ang ginagawa ko minsan kung talagang kailangan kong panoorin sila na sabay o gawin kong sabay. At minsan naman, habang naglalaba ako, kaya nagluluto, nagugas ng plato, nakabukas yung pinapanood ko. O kaya kung yun ay live, so naka-off lang yung aking mic and then yung video. So, naririnig ko pa rin. So, kung ganun, kung kaya nyong gawin yun, at kunyari, busy kayo, nagda-drive, may SketchUp Zoom din ako. Nakabukas computer ko din sabay. Oo, tama yon, yes. Kasi kulang nga yung 24 hours. Yan nga yung binabanggit natin kanina. Bawat isa sa atin, pare-pareho na 24 hours lang. Walang sobra, walang kulang. So, paano mo gagamitin yung 24 hours natin sa everyday na habang tumatagal, nag-i-improve tayo. No? And then, higit sa lahat, yung future natin, na iaayos natin using that same 24 hours. Kaya dito sa screen, nailagay ko dyan yung mga distraction na yung 24 hours mo, i-minus mo dyan yung 3 oras na nag-games ka, nag-YouTube, nag-Facebook, kung ano man yan, i-minus mo yan, sayang na, no? Pabawas ng pabawas yung 24 hours mo. Matutulog ka pa, kakain ka pa, magtatrabaho ka pa. So, kailangan i-utilize natin, i-optimize natin yan para mas maganda yung kalalabasan ng ating future. Okay? So, hanggang dito na lang siguro gagawin natin. Sige, Sir James, may sasabihin ka. Sir, pasensya na. May Okay lang. tanong mo. Sige. Kailan pala babalik yung mga project natin, sir? Gaya dati. Di ba dati, nung mga yung presentation ng project? Hindi, I mean, di ba meron tayong mga group project dati? Oo. Ready na ba kayo? Kaya na ba? Ulit? Umpisa naman sa basic, sir. Siguro para lang ma-practice yung mga skills o something ganon. Sige. Pwede, kung total ikaw ang nag-suggest niyan, I suggest na ikaw na mag-lead. Kasi hindi ko magagawa lahat. So, bigyan mo lang ako ng seat rep or sabihin na natin yung idea mo and then encourage natin sila to join. Okay ba yan? Okay naman, sir. Para sa akin, para kahit paano magkaroon naman ng Yes. communication Challenges. sa group namin, yung mga sa grupo namin sa Sige. Oo, maganda yan. Actually, kung kung sino mga gustong sasali, sige, yung mga i-require natin para maganda. Oo. Kasi kung may idea ka, kung may idea ka, halimbawa, isang software, mag-de-develop kayo ng software
pwede mo siya i-divide into, kunyari, sa isang part, ganito, bigay mo lang, magkakaroon lang kayo ng sariling GitHub, then ilalock mo lang yung code, huwag mo hayaang ma-overwrite, no? And then ano lang sila, magpo-pull and then pupush. Yung push hindi na nila magagawa. So, magkakaroon lang sila ng sariling copy, then pakita sa'yo yung output. No? So, tingnan mo kung ano yung magiging parang addition doon, additional feature doon sa ginagawa nyo. So, pwede yon. No, kailangan lang is coordinate natin, no, tingnan ko, then tingnan natin kung paano natin parang ipaplano, no? Kasi may planning dyan, maintenance, development, testing, so may processing yan, no? Siguro next week i-discuss ko ng konti yung ating yung parang software cycle, no, life cycle ng software. So pwede i-discuss 'yon para meron kayong idea, ano? Oo, sige sir. Kasi dati yung huling project namin yung login system ng Python. So okay din naman yun. Natapos din naman namin. Okay, good. Sabi ko parang maganda Namimiss pag mo. nasundan pa. Oo. Kasi Ah. may coordination kami ng mga kagrupo eh. Sige, isama natin yung ibang grupo, and then pwede nyo siya i-present dito, no, sa developers meeting, and then yung mga advantages, disadvantages, mga improvements, no. So ano yung goal ng project na yon? Yun ang pinaka goal nitong developers meeting, is to talk about projects talaga. Kaso yun nga, wala pa akong guide ngayon, so maganda yan na brought up mo, no. Meron ka na bang naisip na proposal na project? Depende yun sir sa sa Group. level namin ng mga kagrupo ko. Kasi sa ngayon hindi pa kami nagkakakilanlanan. So yung iba ma-advance na, yung iba intermediate, yung iba beginner, yung mga ganun sir. So depende yun kung anong project Oo, ang kasi pwede natin i-build. yung sa atin sa software development natin, ang kasunod doon ay may system din, no? Gagamit din tayo ng SQLite, and then merong mga iba't ibang klase ng system gagamitin natin using Python. Then doon magkakaroon ng idea lahat paano gumawa ng system. Yung inyo ba may UI yung ginawa nyo nung nakaraan? Nakita ko yun nakalimutan ko lang. Sir, may Tkinter ang gamit namin noon. Okay. Oo. Sa Python. Tkinter, tapos may SQL din. Okay. Kung hindi ako magkakamali. Oo, sige. Oo. So, yun yung ang usapan nga namin dati pag nagawa na namin yung login system, parang after ng login system, parang ang dami mo nang pwedeng idugtong kasi So simple login system pa lang yon. Wala pa siyang features. Wala pang feature sir, lang siya, login. As in, typical na login lang siya. Sige. Okay, maganda din yan. Kung si Ma'am Nancy parang hindi active ngayon I-shoutout mo sir para maging active ulit. Hindi ko nga ma-shoutout Bakit kaya? Try mo sa sa group nyo. Special mention natin dito sa group. Sige. Si Ma'am Nancy Manapsal, kumusta na po kayo? Kumusta na ma'am? Nami-miss ko na kayo. Hinahanap po kayo sa group. Tinatype ko yung kanyang pangalan. Hindi nalabas. Sabi ko baka hindi active yung kanyang Facebook account. So, o kaya nagbago ng pangalan. So, not sure. Ano ba na pangalan niya sa Facebook pala? Naalala mo? Ay, nakalimutan ko na siya. Parang nagbago siya ng name. Iba yung pangalan niya, hindi Nancy. Okay. Kaya siguro hindi ko makita. Anyway, so magandang yan na nabuksan mo. And then yung idea yung ganyan. And then, yung ating system naman naka-online pa rin yun. Yung kung saan kayo dati yung natin, nakalimutan ko na yung tawag doon. CRM? Yung CRM, Project Management System natin. Okay. Bukas pa yun, active pa. Isa din gamitin yun Maganda meron. Nakikita ko naman gawa nyo doon. Napaka-busy ko lang, kaya hindi ko lahat mabungkal. Kaya maganda yun. Tutuloy naman natin yun, actually. Sige. O baka meron pa kayong tanong or suggestion. Sige, Sir Florence.
Sir, may tanong po ako. Pa. Ah, sir, meron po bang kasunod po yung lesson yung video course po na PHP for web server? Actually, after nitong WordPress portfolio, meron na tayong WordPress portfolio available na lahat sa inyo. Ang kasunod niyan is yung system using PHP, MySQL, JavaScript, at saka HTML, CSS. So, Okay. sana matapos ko siguro mga within this week. No, nasimulan ko na yon, kaya lang kailangan ko siyang pag-aralan paano mas madali siyang matutunan. Doon kasi ako medyo nahihirapan kaya tumatagal. Pwede kasi ako magsalita lang na magsalita, ilagay lang doon yung code, then bahala na kayo sa buhay nyo, parang Udemy style. o kaya ibang course. Kaso hindi gusto ko yung maintindihan natin yung line. No? So, yun. So, possible this week or next week, marirelease yung system na yan for full stack web development. So, may login system din yon, and then merong page para sa user, then may page din para sa admin. So, dalawa yon. So, doon sa page na yon, pwede nyo i-extend yon ng mga pages na admin access lang. And then, pwede rin sa user, may mga videos, may mga downloadable links na user lang, pag nakapag-sign in lang, siya pwede ma-access. So, yun ay part ng inyong learning using PHP and MySQL. So, yun yung next na gagawin. Ano? Ayan. Okay po. Salamat. Tapos doon naman sa software development, yung mastering the basics of Python, may mga projects na doon. No? Kung kayo ay nasa software development, open nyo lang yung mastering the basics of Python. May mga projects doon, may typing game doon. So, ginawa ko yung typing game. No? Hindi naman siya UI based. Hindi siya talaga literal games, kundi game siya using the Python program, no? Yung parang tatype mo lang siya, tapos sasabihin sa'yo ni Python kung ilan yung tama mo, ilan yung mali mo, then ano yung mga possible mong idagdag na mga typing words, no? So, typing test siya, meron doon, and then yung iba pang mga projects. After nun, papasokin nga natin SQLite, gagawa tayo ng library, pwedeng products, no, POS, point of system, pwedeng marami tayong pwedeng gamitin using Python lang and then SQLite. Pero hindi mo tayo gagamit ng tkinter o kinter, no? Hindi tayo gagamit nun muna sa ngayon kasi gusto kong maintindihan natin lines. Kasi yung kinter ay medyo kailangan aralin natin paano siya may-utilize natin siya into something, a software na mas magbe-benefit tayo. Pero importante kasi talaga mamaster natin yung linya ng programming language na Python. Kasi once na nagbukas tayo ng ibang code, kunyari nag-work ka sa isang kumpanya, nagbukas ka ng code, mabilis mo maintindihan, itong line na to, ganito, ganyan. No? So, yan yung gusto kong mangyari, na kada tingin natin sa code is kaya natin siya i-troubleshoot, i-debug, kahit hindi tayo gumawa. No? So, yan yung gusto kong mangyari. Kasi pag pumunta kagad tayo sa large system, medyo may malaki na tayong system, na yung code ay minsan ready-made na yung code, tapos i-figure out mo lang paano mag-work, medyo mahirap. Medyo hindi tayo ganun matututo kalalim. Dapat maintindihan natin yung per line, which is medyo matagal. Pero kapag natutunan naman natin yung per block niya, kumbaga kung ano yung ginagawa niya mismo sa program, pag natutunan mo yon, kaya mo nang gumawa ng sarili mo na hindi mo kailangan ng mangopya ng code. So, yun yung kagandahan doon. And then, paglipat natin sa mga meron ng kunyari like YOLO, yung mga maraming sa AI, no, yung kailangan mong gamitan ng UI, marami pang pwedeng paggamitan, ano. Madali na kasi alam mo yung line sa likod ng Python, makikita mo ito lang yun, lalagyan mo lang ng user interface, graphical user interface, ganito. Ito lang implementation niyan, ito yung algorithm niya, logic niyan. So, mabilis mo kagad ma-realize ano yung code, no, at madali mo siyang magagawa.
So, ganun yung gusto ko sana mangyari. Kaya, ang lagi kong encouragement sa inyo is kung nagawa nyo ang isang bagay sa project natin, hindi pa tapos yun. Kunyari, tapos na yung course. Hindi pa tapos yun. Ulitin mo ng walang kopya. No, yan yung challenge yan. Kung nagawa mo tong program na to, na-solve mo, na pagana mo, gawin mo ng walang kopya. Yan ang challenge yan. Ano? Kasi sa Udemy, ang dami yan. Bigyan ka lang ng exercise, bigay sa yung code, tapos nagawa mo, kinopya mo yung code, tinype mo yung code, nagawa mo, okay, nagumana na, next na ulit. So, hindi tayo natututo doon actually. Dapat wala kang code. Tingnan mo paano mo gagawin yung parehong problem. Starting from zero, no copy, no, wala kang source ng code, i-type mo. Pag hindi mo nagawa, hindi ka pa marunong. Ganun lang yung kadali. So, that's why, gawin nyo. Kahit unti-unti, kahit na 3 lines lang yung nagawa nyo or isang block ng code, pero nag-run siya, no, sa isang part, nag-run siya, ginawa mo ng walang kopya, no, at dinibag mo yung sarili mong code, na-run mo, ang laki ng tsansa na makakagawa ka ng malaking program na hindi mo kailangan ng ibang tao, no, na hindi mo kailangan na tumingin sa code ng iba. Actually, yan ang pinakamahirap humanap ng code, lalo na sa specific na program, no? Kaya ang daming mga nagmamasteral ngayon sa Python, sa college, doctoral sa programming languages, nangungopya pa rin ng code. Kasi mahirap talaga humanap ng code na o gumawa ng code, ano? And yan ang gusto natin dito ma-break. Kailangan natin matuto talaga. Starting from few basic lines hanggang sa mag-expand siya, hanggang lumaki na lumaki, na-develop mo, lumaki na lumaki siya, at pwede mo na ibenta. No? So, yun ang dulo nun. At mag-improve yung buhay mo. No? So, hindi lang siya basta marunong tayo mag-code, magaling tayo mag-code. Kailangan pagkakitaan natin yun. Okay? Sige. Sir James, sige po. Last na lang. Apo, no problem. Balik tayo sa WordPress, yung bagong release, sir. Apo? Hindi ko siya para sa lahat ba yon? Yes, sa lahat yon. Kailangan naka-login ka, tapos kailangan naka-login ka lang. Puntahan mo lang siya doon sa ano niya, pwede mo siya i-type doon sa search, no, yung WordPress portfolio, and then start course mo lang. Meron kasi siyang hininging prerequisite, sir. Ano? Yung Career path? oo. Plus installment? Wala siyang installment. Career path lang nakalagay, OJT. WordPress Professional yung prerequisite niya. WordPress Professional na nakalagay? Oo, for WordPress Professional Developer Career Path. Teka, check ko nga. Yan lang yung gusto ko sana siyang Sige, buti nabanggit mo yan. Pero Hindi ko alam kung sa akin lang o pati ba sa lahat. Sige, tatry ko ngayon sa screen. Kita niyo ba yung screen ko? Hindi, no? Wait lang, sige, papakita ko na rin. Stop presenting muna to. Tapos, nasa na yun? Ayan. Okay, so magla-login ako. Anong gagamitin kong... Ako, patay tayo dyan. Gagamitin ko tong... Dito muna ako... Makikita pala. Teka lang. Sandali lang, I-stop sharing ko muna para lang sa ating... Nakikita nyo pa ba? Hindi na, sir. Hindi na po, sir. Teka lang. Paano kaya to? Sabagay, pwede na rin. Pwede ko na rin share. Saan na yun? Pero hindi na ako maglalagin. Puntahan ko na lang yung course. WordPress portfolio. Yan. So, dapat ang prerequisite dito ay career path.
Isa lang naman. So, I think naka-enroll ka dito. Baka WordPress Professional yung napuntahan mo. Dapat ganito, Sir James. Yung kanyang logo, o yung kanyang itsura. So, James nandiyan. Okay, sir. Iba nga yung Oo, iba yun. Ang dami kasing professional WordPress yung eh. tinitignan ko. Portfolio pala. Portfolio, yan. Yan yung pwede nyong gamitin. Kunyari, naka-develop kayo ng program, no, gawin nyo yan, WordPress portfolio, and then pwede nyo i-post dyan yung inyong mga gawa. So, dyan ay pinakita ko papaano makakapag-design ng website na wala kang binayaran plugins, pero magagawa mo i-customize yung buong website. Hindi siya normal WordPress. No, yung ibang WordPress, kuha ka lang ng theme, palitan mo ng laman, gamit ka Elementor, palitan mo ng laman, yun na. Pero ito, hindi. Buong theme, binago ko. Ginawa ko siya sa Canva. Ginawa ko sa Canva yung design. So, hindi ako nag-isip. Basta ginawa ko lang yung design. And then, ginawa ko rin siya sa WordPress, which is mahirap na part yon, no? Kasi kapag yung ibang nagde-develop ng WordPress, alam na nila yung theme, and then parang ibabase na nila doon yung design. Pero in real world, kung ikaw ay magkakaroon ng kliyente, pag may totoo kang client, bibigay sa iyo yung design. Pag binigay sa iyo yung design, pag nakita mo, paano ko gagawin to? Wala tong team. Diyan ka ngayon magkakaproblema. So, ang ginawa ko is itinuro ko dyan paano mo i-customize yung buong website na makukuha mo pa rin yung design. Na kahit na anong design yun. No? Ayan. Sige, baka may tanong pa kayo? Okay, sir. Okay. Enroll nyo na yan. At pandagdag din yan sa inyong skills. May coding ba dito sa WordPress, sir? Wala. Ano yan? Drag and drop. Pero may codes dyan. Papakita ko dyan sa inyo yung code kung saan nakalagay. At pwede nyo siyang mano-mano na i-code in PHP. Pero once na nag-update ang WordPress at wala kayong child theme, mababalik sa original. No, kung ano yung original na yun ulit, babalik lang doon. So that's why ang ginawa natin dyan is gumamit tayo ng plugin, isang plugin lang, kinostomize ko na yung buong WordPress. Okay? So madali lang yun. Kailangan lang is malaman nyo kung paano. Which is hindi alam nung karamihan na gumagamit ng WordPress. Okay? Okay, sir. Thank you. So, sige, i-enroll nyo yan. And pagkatapos nyo dyan, meron niyang assignment. Oo, yung assignment niya, bibigyan ko kayo ng design na hindi ko tinuro. So, yun ang gagawin nyo dyan. So, yan yung challenge, no? Tuturo ko sa inyo paano ginawa yung isa. Bibigyan ko kayo ng isa na dinesign ko rin, yun ang ipapasa nyo, no? So, may challenge din dyan. Kasi once na nagawa nyo yun, according sa design na binigay ko sa inyo, ay pwede na kayo. No? Pwede na kayong mag-deploy ng WordPress, pwede nyo na i-add sa resume nyo, pwede kayong kumuha ng client, no? Pwede kayong gumawa ng kawang gawa, no? Kung meron kayong kilalang organization, wala silang pera, no? Gawa nyo ng WordPress website. Then, ilagay nyo sa inyong resume na itong association na to ay ginawa nyo ng website. Huwag nyo na ilagay WordPress. Ginawa nyo ng website, kayo ang developer. So, dagdag yan sa inyong experience at the same time sa inyong portfolio. Ano? Ayan. So, tuloy lang tayo mag-aral. And then, kung mayroon kayo ibebenta na product o kaya ng program, gamitin nyo rin siya. Same principle din. Pwede pang mag-download. No? Alright. So, baka may tanong pa. Okay lang. Akala ko naiinip kayo kaya gusto kong tapusin agad. Marami pala namang tanong. Sige. Ako, mukhang wala na. Nahiya na yata. Huwag kayong mahiya. Okay lang. Maghintay pa kayo ng 1 linggo bago natin ma-discuss online to. Okay, so mukhang wala na nga, no? Sige, salamat sa inyo pag-attend, ha?
At yung iba sa inyo baka hindi pa nakain. So, importante rin naman to, no? Makakain tayo ng knowledge, then katawan, no? Katawan and then health, no? Okay, maraming salamat sa inyo pag-attend, no? Magkita tayo ulit next week. Pwede tayo mag-chat-chat. Kung may tanong kayo, i-message nyo lang ako sa ating page, no? At mag-communicate tayo. Ayan. So, yung mga projects na nasa isip nyo, gawin na natin yan. Huwag nyo na patagalin. Kasi nga, 24 hours lang tayo per day, no? At 365 days per year. Okay, bye-bye. See you next time, no? I-upload ko na lang to sa YouTube mamaya. Okay, sige, see you. Bye-bye. Aral lang tayo. Bye-bye.